Sa kapiling ka masaya ang Pasko. Sa kapiling ka masaya ang Pasko. Barangay LS 91.1 91.1. Forever. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Paglakad sa daan, wala ka bang napapansin? Bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Kapag nasa tabi mo, ang puso ko ay kay saya. Parang ayaw ko nang matapos pagkapiling ka. Araw-araw kitang kasama sa lungkot at sayay. Nandyan ka kung ikaw ay mawawala o parang Oh, tayo ay Good morning! Ay, magandang tanghali sa lahat ng mga natatraffic ngayon sa mga oras na ito. Ayan, kasi alam mo naman natatraffic ka, dapat inaagapan mong gising. Wow! Coming from Mama Ganda. Very credible. Hindi naman alam nung lahat eh. Madalas ako mali. 9 minutes after 9 on, nagkumakan ng oras na ang pasok mo. Ano mga traffic ngayon eh. Alam nyo, pag weekdays, lalong-lalo na pag umaga. Dating ng 9. Ako mga kabarangay, makikipagsisigil ka na talaga. Kaya dapat medyo well-bruised talaga. Alam mo yung mga sukutan, ng mga shortcut, ano, kapag ikaw yung tipo ng tao, mahilig mag-in sa pagtulog. hanggang sa Good morning pa din, kahit nagmamadali ka, kahit may hihingal-hingal ka, okay lang yan. Diba? Better late than never. Yan tayo eh. Yan ang mga kasabihan ng mga Pilipino talaga, isinasa puso, isinasa dibdib, isinasa noo, o isinasa buto. Nako. Kaya ayun, laging late. Kasi masyadong masyadong ini-internalize yung linyang yun eh, yung quotes na yun eh. Better late than absent. At least pumasok. Kaya yan ang sinasabi natin, Filipino time. Ay, naku, baguhin na natin yan. Daray, sakit talaga nang gagaling. Anyway, mga kabarangay, I'm with you now sa programang Radyo Nobela. Hindi ko alam kung sino overtime. Si Papa Tong ba? O si Sarah Geronimo? Anyway, both na lang. First love never dies daw, yan ang sabi ng iba. Pero paano kung yung unang tao na minahal mo ng sobra ay never ka namang pinahahalagahan? Pipilitin mo ba siyang makalimutan? O hahayaan mo na lang sa puso mo ang pag-ibig na minsan mong naramdaman para sa kanya? Aba, ano pang hinihintay natin? Simulan na po natin ang unang bahagi ng kwentong yan. Dito sa Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, naniniwala ako na karamihan sa atin ay minsan nang nagpakatanga at nagpakamartir para sa taong mahal natin. At madalas pa, kahit parang hindi naman nila tayo na-appreciate, ay handa pa rin tayong magpakatanga para sa kanila ng paulit-ulit. Ako nga po pala si Janus, 24 years old, at isa sa mga masugid yung listener. Matagal ko rin pong pinag-isipan itong sulat ko sa inyo. Na-realize ko na siguro oras na para ibahagi ko ang kwento namin para mapalaya ko na siya sa aking puso.
High school pa lang ay gustong-gusto ko na ang muse sa classroom namin na si Pamela. At para sa akin, siya talaga ang pinakamaganda sa mga kaklase ko. Morena at makinis ang kutis niya. Medyo singkitin ang mga mata at makapal ang pilik mata. Para mas lalo ninyong ma-imagine kung gaano siya kaganda, malaki ang pagkakahawig niya kay Andrea Torres. Nasa second year kami, nang sabihin ko na manliligaw na ako sa kanya. Pero binasted niya po ako agad. Ang sabi niya kasi, hindi pa raw siya handang magka-boyfriend at priority niya ang pag-aaral. Papasok lang daw siya sa isang relasyon kapag graduate na siya ng college. Na-heartbroken po ako agad noon, mamaganda. Pero kahit paano, ay may magandang nangyari din naman sa pagkakabasted niya sa akin. Simula kasi ng araw na yon, ay naging close kaming dalawa. Palagi kaming magkasama sa lahat ng oras. Madalas na nga kaming tuksohin na siguro daw ay MU na kami. Mas naging close pa kami nang pumasok kami sa iisang universidad ng kolehiyo. Nang mga oras na yon, sumisimple na ako ng biro sa kanya na baka pwede na akong manligaw. Pero ang palagi niyang sagot, hindi pa pwede. Dahil nag-aaral pa kami at wala pa sa plano niya na mag-boyfriend. Lalo na at nasa third year college pa lamang po kami nung mga panahon na yun. Uy, Janos! Bakit hindi ka pa pumapasok sa loob ng venue? Magsisimula na yung pa-free concert ng university natin, ah. Sige lang, mauna ka na. Maaga pa naman. Saka sigurado ko na hindi pa kakanta kaagad yung mga sikat na banda dyan sa loob. Parating na rin naman si Pamela. Sabay na kaming papasok. Ah, si Pamela. Parang nakita ko siya kanina kasama si Vincent. Yung sinasabi ng iba na boyfriend niya raw. Boyfriend? Saan naman ang galing ang chismis na yun? Imposible mangyari yung sinasabi mo, Gil. Anong ibig mo sabihin na imposible? Maganda naman si Pamela, tapos gwapo si Vincent. Siya kayang nanalong Mr. University last year. Kahit gaano kagwapo yung Vincent na yan, hindi pa rin siya papasa kay Pamela. Kilala ko si Pamela. Alam ko na nga halos lahat ng plano niya sa buhay eh. At wala sa mga plano niya ang magkaroon ng boyfriend habang nandito pa tayo sa college. Sa bagay, sobrang tagal ninyo na magkasama at makakilala talaga. Ibig sabihin ba, kaya hindi mo siya nililigawan kasi hinihintay mo pa siya makatapos ng college? Parang gano'n na nga. Nasa third year na naman tayo eh. 2 taon na lang. Pwede ko nang gawin yun. Ang tiyaga naman pala ng kaibigan ko. Oh, ayun na pala si Pamela. Papalapit na sa atin. Janos, kanina ka ba? Hindi naman. Medyo kararating ko lang din. Sorry, naubos kasi yung battery ng cellphone ko kaya hindi ako nakapag-text. Ayos lang. Ano? Tara na sa loob? Baka tumugtog na yung mga sikat na banda eh. Ano kasi, pwede mauna na lang kayo ni Gail? May hihintayin pa kasi sana ako. Sino? Yung mga kaklase mo? Sasamahan na lang kita maghintay dito. Hindi eh. Si Vincent, yung boyfriend ko. Si Vincent? So, totoo nga na boyfriend mo na si Vincent? Kayo na talaga? Sorry, ang ibig kong sabihin, may boyfriend ka na pala? Oo, ang totoo. Kahapon ko lang sinagot si Vincent. Nakwento ko na siya sa'yo, di ba, Janos? Oo, pero hindi ko alam na pinayagan mo na siyang manligaw sa'yo. Mapilit kasi siya eh. Kaya hindi ko na napigilan. Eto, nag-text na pala siya. Puntahan ko raw siya sa may admin building. So, una na kayo guys. Sunod na lang kami. Bye! Grabe, no? Parang kanina lang, pinag-uusapan natin na ayaw pa ni Pamela na mag-boyfriend dahil priority niya raw ang pag-aaral. Tapos, biglang ganito. Uy, okay ka lang? Oo. Oo naman. Sorry ah. Ang OA yata masyado ng reaction ko kanina. Ayos lang. Nagulat din naman ako eh. Ayoko lang masyado magpahalata. Eh, sino ba naman kasi hindi magugulat, di ba?
Wala pa yatang isang taon na nakilala ni Pamela ang Vincent na yon. Tapos, sila na kaagad. Wala eh. Ganun talaga. Ayan o, yan. Pumasok ka dyan. Tara na sa loob. Sulitin na lang natin ang free concert na to. Akala ko ay masakit na yung ginawang pambabasted sa akin ni Pamela nung nasa high school pa lamang kami. Mas masakit pala sa pagkakataong ito. Kagaya ni Gail ay nagulat din ako na i-confirm ni Pamela ang tungkol sa relasyon nila ni Vincent. Nagkukwento na sa akin ni Pamela ang tungkol sa pandiligaw ni Vincent. Pero hindi ko lang masyadong sineryoso dahil ilan na rin namang schoolmate namin ang nanligaw sa kanya na binasted niya din. Umasa at pinanghawakan ko rin na baka nga totoo na hindi talaga priority ni Pamela ang pagkakaroon ng boyfriend. Dahil nga may boyfriend na si Pamela, ay hindi na rin kami madalas nagkakasama. Nagkakamustahan, paminsan-minsan sa text at chat. Pero hindi na rin kami masyadong nagtatawagan. Hindi kagaya dati na halos magkausap kami araw-araw. Naiintindihan ko naman yun. Dahil bukod sa pag-aaral, boyfriend na ni Pamela ang bago niyang priority. Kaya nilagay ko na lamang po ang sarili ko sa alam kong lugar ko sa buhay niya. Ibinuhos ko na lang din ang atensyon ko sa aking pag-aaral. Kesa naman lunurin ko pa ang sarili ko sa lungkot dahil sa pagka-heartbroken na ginawa sa akin ni Pamela. Uy, Janus, buti naabutan pa kita dito sa kantin. Patapos na nga akong kumain eh. Pero mamaya pa naman ang klase ko. Sasamahan na lang muna kita dito. Nox, ang sweet ng friend ko ah. Teka, alam mo na ba na break na sina Pamela at Vincent? Ha? Talaga? Oo. Ang alam ko nung isang araw lang. Kaklase ko kasi sa isang subject yung teammate ni Vincent sa basketball. Grabe, ang bilis nga eh. Kaka 6 months na nilang nila last week, di ba? Nakita ko pa yun sa post ni Pamela na binabati niya si Vincent. Tapos ngayon, break na sila. Kaya siguro tumatawag sa akin kagabi si Pamela. Hindi ko lang nasagot kasi maaga ako nakatulog. So, concerned ka pa rin. Oo naman. Kaibigan ko pa rin naman si Pamela eh. Concerned na pang kaibigan lang? Ano bang tanong yan? Wala lang. Curious lang. Paano kung bigla ulit siyang dumikit-dikit sa'yo? Anong gagawin mo? Teka lang, tumatawag si Pamela. Yan ang habang sinasabi ko eh, oh. Nagre-ring pa lang ang cellphone mo, natataranta ka na kagad. Sandali lang, sasagutin ko lang to. Hello, Pamela? Hi, Janos. Busy ka ba? Hindi naman, bakit? Katatapos lang kasi ng klase ko. Wala akong kasamang mag-lunch. Kumain ka na ba? Hindi pa. Actually, nagugutom na nga rin ako eh. Saan mo gustong kumain? Doon lang sa fast food na malapit sa main gate ng university. Sige. Hintayin mo na lang ako doon. Kakatapos lang din ang klase ko. Okay, bye. Parang may second round ka ng lunch ah. Hindi mo naman sinabi na nagpapataba ka pala. Si Pamela kasi, nagpapasama na mag-lunch. So iiwan mo talaga ako dito ng mag-isa sa kantin para samahan siya? Bawi na lang ako next time. Nagbibiro lang naman ako. Pero Janus, advice lang ha. Ang katangahan, hindi yan kinakain. Dapat nilalampasan at kinakalimutan yan. Grabe siya oh. Tanga agad. Hindi ba pwedeng pupuntahan ko siya dahil concerned ako sa kanya bilang kaibigan niya? Sus! Para namang hindi kita kilala. Sige na, please ka na. Baka maghintay pa ng matagal sa'yo si Pamela. Hindi na nga ako nagdalawang isip na makipagkita kay Pamela. Kinwento niya sa akin kung paano niya nahuli si Vincent na niloloko siya.
Balak daw niyang sorpresahin ito sa practice sa basketball pero siya raw ang nasorpresa nang makita niyang may hinahalikan na ibang babae si Vincent. Hindi naman daw siya masyadong nasaktan pero medyo nagsisi daw siya dahil sinayang niya ang 6 na buwan niya kay Vincent. Nang oras na yon, mga maganda, sinubukan ko ulit na itanong sa kanya na baka pwede ako manligaw sa pangatlong pagkakataon. Since matagal na niya akong kilala at alam na niyang seryoso ako sa kanya. Medyo nasaktan ako sa naging sagot niya. Sinabi niya kasi na masaya siya na kaibigan niya lang daw ako. At sana ay hanggang doon lang muna kami. Ayaw pa raw niya kasing pumasok sa isang relasyon. Ang kailangan niya ngayon ay isang kaibigan na kagaya ko na makakausap at masasandalan anumang oras. At sa oras daw na maging handa na ulit siya makipagrelasyon, ako raw ang kauna-unahan niyang lalapitan at bibigyan ng pagkakataon. For so long you were a friend of mine. Was this all it ever be? I've loved you ever since you were a friend of mine. Hey, is this all we ever could be? You tell me things I've never known. I show you love you never shown. But then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you've had. I listen very eagerly, but deep inside you'll never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again, I'm glad. All my life you were a friend of mine. I know this is how it's gonna be. I loved you then and I love you still.
Angat isang puso dahil bawat kamon natin nasa sa ating pinito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Papangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Forever! Hello, beautiful people! Ito po si Winnie Cordero, live and alive. Stressful ang buhay broadcaster, kaya I have MX3. Tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen to keep me going with my healthy lifestyle. With the right diet and exercise, I'm live and alive every day. I am MX-Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, kain na iho! Salamat na lang po. Tumagpagi ka sa grasya. Naku, lalabo ang mata mo. Ah, ganun po ba? Abot po ng lechon. Huwag makisalo sa sabi-sabi. Sa EO Executive Optical pumunta for state-of-the-art facilities and expert eye care. Go to EO Executive Optical. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical for expert eye care. For a list of open stores nationwide, go to EO Executive Optical's FB page, IG page, and online website. Don't hesitate to book an appointment. EO Executive Optical. Love your eyes. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Ang Joy 1050 pack hanggang Kinsena swak. Ang sikreto, liit benzin ko patak sa buong hugasin na swak. Konting tubig haluin at pabulain. Sabula, bisa. Liit benzin ko patak sa buong hugasin na swak. Ang Joy 1050 pack hanggang Kinsena swak. Ang Joy 1050 pack hanggang Kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. And Alex Sport Soda. Ulan, basang-basa. Parang kilikili mo. Kakahiya. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. Protect has more protection from acid pawis than regular soap. Use Rexona everyday. Forever. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Uy, may auditions! Sali tayo. Kaso maikli yung hair ko. Habain mo! Try Sunsilk Strong and Long with biotin and aloe vera. You can be a football player, or blogger, or doctor. With strong and long hair, you can play any role. Have amazing! Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? 4, 5, 6. Fix na nga natin. Vicks Vaporub. Bibigay ginhawa wala sa anin na sintomas ng sipon. Wala siya. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Vicks Vaporub. Ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Mga kwento barangay. Mga kwento barangay. Sa Barangay FM 91.1. Oh, hon. Malapit na tayong matigsagan dito sa bahay. Talaga, honey? Yes, honey.
Pinasaya mo naman ako sa balita mo, honey. Siya nga pala, bakit? Buntis ka ba? Hindi! Bukas dito na dito si nanay, si tatay, si tito, kita! Mga kwento barangay, mga kwento barangay, sa Barangay FM 91.1. Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day, good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Just as it, simula ng ibaba ni Aling Adelaida Madriaga ang presyo ng Bear Brand Swak sa kanyang tindahan, bumilis ang kanyang benta. Just as it, bumilis ang benta ni Aling Adelaida Madriaga dahil sa Bear Brand Swak. Ako si Adelaida Madriaga, isang sari-sari store owner sa Barangay Biluay, Biset. Mabenta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngayon, mas dumami pa ang bumibili sa akin. Dahil mas mura na ang Bear Brand Swak, ang bintahan ko mula 12 pesos ngayon, 10 pesos na lang. Simula nung binaba ko ang presyo, halos lumob na ang benta ko at lumaki ang kita ko araw-araw. Sila suki, masaya dahil mas abot kaya ng patibay ng resistensya, tulong laban sa sakit araw-araw. Salamat talaga sa Bear Brand, dumami na ang benta. Happy pa si Suki dahil ang Bear Brand Swak 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Yeah. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. Registration DACFR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Barangay LS 91.1. OMB! OMB! Di ba? OMG yun? Dino,